Okay, ito na naman tayo sa ating bagong topic. Trader Starter Pack, Market Structure, Basic Mastery. So ito yung basic mastery natin sa market structure at ito ay tuturo natin sa iyo ngayon ng libre. Pero bago ako magsimula guys, sa market structure natin na topic is pakilala muna ako. By the way guys, I am Mentor Mike. I am one of the top mentor of Global Miranda Miner Group. So ako ay nagtuturo ng libre sa mga taong gustong matuto ng crypto. At yun nga, ang topic natin tonight is more on market structure. So sa mga nanonood dyan sa Zoom, sa YouTube, paki-comment po kung saang lugar kayo, no, para at least alam ko kung hanggang saan ba nakakaabot ang video ni Mentor Mike. Syempre, i-comment mo na rin dyan yung shout out. Kasi sa next nating video, isa-shout out ko lahat ng magpapa-shout out. Isa-shout out natin lahat dyan. Lalagyan natin ng separate na slide. I-comment mo dyan kung gusto mo magpa-shout out, sa-shout out kita. And don't forget, no, mag-subscribe kayo sa YouTube account ni Mentor Mike. And like mo tong YouTube natin and share mo rin sa mga sockmed mo, para mas marami tayong matulungan at maturuan na tao. By the way, si Mentor Mike is nagtuturo rin ako ng one-on-one mentoring kasi nga meron kaming paid course na ino-offer. Pero right now, bibigyan ko muna kayo ng patikim ng paano magturo si Mentor Mike. Ito ay parang free taste to, para at least meron kang idea, no? Paano ba ginagawa ni Mentor Mike kapag siya ay nagtuturo ng one-on-one mentoring. And syempre, si Mentor Mike, i-promote ko na rin, no? Meron kaming tinatawag na trading clinic. Ang trading clinic, ito ay ginagawa namin Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. yan. Gabi-gabi. Pwede kayong sumali dyan kung kayo nanonood sa YouTube. Kayo ay allowed kayong sumali dyan. PM nyo lang ako sa Facebook. Kung gusto nyo mag-join, sa comment section ng video na to, ilalagay ko yung aking Facebook link. Huwag nyo akong i-search sa Facebook kasi ito yung pangalan ko tunay sa Facebook. Kaya lang, marami na akong kapangalan, marami na akong poster. Para hindi kayo mabiktima ng poster account, PM nyo na lang ako sa Facebook. Ilalagay ko yung link sa comment section ng video na ito para i-click nyo na lang. And excited na ba lahat, guys? Open mic. Lahat po, ngayon po ay naka-live din kami sa Zoom sa aming mga trading buddies. Yes, man. So ito na yung market structure. Sino ba excited dyan? Press 1. Let's go. Market structure, basic. Pero bago natin simulan yung training market structure na lesson natin tonight, disclaimer muna. Baka mamaya masisi nyo ako. Disclaimer muna. Yung mga ituturo ni Mentor Mike dito ay mga strategy na nagwo-work sa akin. Pwedeng mag-work sa inyo to, pwede ring hindi siya mag-work sa inyo. So, depende. So, ito ay may mga iba pa tayong confluences na ginagamit para ang trade natin ay maging effective. At yun naman mga confluences na yun ay nakalagay lang din naman yun doon sa Trading Clinic module. Kung gusto mo makakuha ng module, ilalagay ko na rin dito sa comment section yung module na yon para i-click mo na lang silang lahat. And syempre, itong tuturo natin dito ay ikaw pa rin ang accountable dapat kapag ikaw ay matatalo. Syempre, market structure to, no? So, matindi na to. Kumbaga, ito na yung pinaka pundasyon ng market sa trading, no? So, any losses na makukuha mo dahil sa paggamit nito at dahil hindi mo siya masyado naintindihan, ikaw po ang responsible doon. Okay? Sige, start natin. So, market structure tayo. Ako, excited na akong ituro to kasi nga, ito yung feeling ko na kulang sa mga trader yung market structure. No? Pero ito, tuturo natin dito yung basic kasi si Coach Miranda Miner, mayroong mas matinding market structure dun sa YouTube. Itong natin, basic. So, mas matindi pa rin yung kay Coach Miranda. No? Pero, mas maganda, meron ka ring dagdag pa na kaalaman. So, unahin natin, market structure. No? Ang market structure is the foundation of the technical analysis. Pag sinabing foundation, isa yung pinaka-poste. Kung kayo ay gumagawa ng bahay, kapag mahina yung pundasyon mo, siyempre,
mahina din yung magiging takbo ng bahay mo. Pwedeng pag konting lindol lang, pwedeng mag-iba yan. Kaya tinatawag nating ang market structure is the foundation kasi nga kapag nag-iba yung market structure na yan, may potentially na ang price is mag-reverse na or bumaliktad na. Okay? And syempre, kapag you can analyze the market structure actually in 30 seconds, no? Ang kailangan mo lang gawin, tapusin mo muna yung naked charting natin. Yung naked charting natin, malalaman nyo yan dun sa mga video natin, yung Trader Starter Pack, SNR, Mastery of SNR, Trendline, Apex, and mga divergences. So, kailangan mo munang tapusin yun. Kasi kapag alam mo yun, sure na magaling ka nang makakapag-trade. And syempre, itong market structure, ito rin yung history nung trading battle between buyers and sellers. Nag-aaway kasi ang buyer and seller. So, nagdidigmaan silang dalawa. Kung mapapansin niyo yung last na video ko dun sa stop loss, meron dung gera. Diba? Meron dung gera. So, naglalaban sila and without checking the indicator, pwede mo nang malaman kasi kung sino ang lamang. Si buyer ba or si seller. Hindi ka pa nag-open ng indicator, pwede mo nang malaman talaga kung ano ba ang takbo ng market, uptrend ba or downtrend. At ito yung pinakamalaga, yung pang-apat. So, tandaan mo to. If you know the basic of market structure, like higher high, higher low, lower high, and lower low, kung dyan pa lang, alam mo nang i-identify yan, 80% na ng trade mo ay somehow mananalo na. Panalo na. Kumbaga, close deal na. Pero kung ikaw ay nalilito pa rin dyan, sa higher high, higher low, lower high, lower low, yung lower high, nalalagay mo sa higher high, medyo may pagkatagilid ka pa sa trading. So, you need to master muna yung identification ng higher high and higher low. Kapag na-master mo na kasi yan, sure na ako na 80% ng trade mo magiging panalo na. Excited ka na ba doon? Sige nga, tingnan nga natin. Excited na kayo dyan. Parang type nyo nga dyan, excited. Gusto ko makakita ng mga excited na comment. Type nyo nga. Okay, so puntahan natin yung meron kasi tatlong uri ng market structure, no? Una, yung uptrend, downtrend, and yung consolidation. So, unahin natin yung basic understanding ng uptrend na structure. So, ang uptrend, guys, nagsisimula yan sa low, tapos magsisimula ng high, higher low, higher high, higher low, higher high, and higher low. Kumbaga, makikita nyo, ang rules kasi, pagka sinabing higher, siya, guys, pamute nga yung maingay, please. Sino yung maingay? Pamute muna. Pagka, okay. Pamute lang muna, guys, no, please. Para hindi tayo ma-distract. Okay. So, kapag sinabi nating uptrend, may rules yan. So, ibig sabihin, kung meron tayong higher high, may higher high tayo, dapat yung higher high na to, kapag siya ay galing sa higher low, aangat siya. Aangat siya. Ha? Hindi po marinig. Hindi mo marinig? Men, nakamute ka po. Mute ka po kanina, men. Ngayon, okay na? Okay na po. Guys, mute nyo lang ng solo. Huwag nyo na idamay. Kasi pag mute all nyo, damay-damay lahat tayo. Okay, ulitin ko, Kapag sinabi nating market structure na uptrend, merong rule yan. Pag sinabing, kasi ang market structure, ganito yung itsura niya. Ito, drawing lang naman to, pero mamaya pupunta tayo sa actual chart. Pag sinabing market structure, nagsisimula siya sa low, high, higher, low. So, meaning, ang rule doon, kapag merong higher high, dapat ang price, i-break niya yung higher high. Kumbaga, mas mataas dapat yung higher high na gagawin niya doon sa previous na high. Pag ganun ang nangyari, automatically na uptrend na yung scenario. Ngayon naman, may rule din doon sa higher low. Pag sinabing higher low,
kapag yung price nag-create ng higher low, dapat mas mataas naman din siya doon sa previous higher low. Kaya mapapansin nyo, yan ay para dapat hagdanan. No? Yan ay dapat parang hagdanan. So, hindi siya dapat na, pag nag-create siya ng higher high, dapat hindi pantay. Kasi kapag yan ay pantay, double top yun. So, dapat pag nag-create siya ng higher high, mas mataas siya. So, ibig sabihin, ayun yung uptrend. Ngayon, marami kasing trader na napufomo. Paano ba napufomo ang isang trader kapag nagtitrade? Minsan, may nakikita tayo sa mga Facebook na nag-hype ng mga coin. At minsan, kapag nakita nila sa Facebook, hindi na sila nag-chart. Na-hype na lang sila o napufomo na lang. Minsan, bigla na lang silang naglulong. Bigla na lang kayo naglulong. Kapag yung market, nakita mo na nasa higher high na, huwag ka nang maglong dyan. Kasi, pag nakita mo na, nakita mo, galing siya dun sa higher low, at nakita mo higher high, ang tendency niya, yung market, kailangan niyang magpahinga. Nagpapahinga kasi ang market, napapagod din yan. Okay, so pag napagod yan, gagawain ng higher low, dun ka ba maglong? Pero dito, pag nakita mo na yung price na nasa higher high na siya, at alam mo nang tumingin ng market structure at na-identify mo na, higher high na to, ingat-ingat ka na po dyan, kakalong, kasi nga, pwedeng malusaw ka na dyan. So, kasi ang market, para masabi natin na healthy or yung paggalaw niya ay talagang organic, talagang hindi manipulated, dapat maganda yung kanyang market structure, yung ganito. Yung talagang may higher high, higher low, higher high, higher low. Ang market kasi hindi siya linear. Pag sinabing linear, yung pag nag-pump siya, yung talagang isang diretso lang. Di ba? May nakikita yung ganun. Isang diretso lang yung kanyang yung takbo niya. Pag ganun, mga manipulated na coin yun. So, ang pinakamagandang i-trade yung merong market structure. Ako kasi, pag ako nagtitrade, medyo meticuloso ako. Hindi ako nagtitrade ng pangit ng market structure. Kasi, pag pangit ng market structure, parang ang hirap i-trade kasi wala kang trend na sinusundan. Meron kasing psychology behind the market structure. Mama, i-discuss ko sa inyo ano ba tong psychology na ito. Pero, proceed muna tayo doon sa downtrend naman. Sa downtrend, ganun din. Meron tayong high, lower low, lower high, lower low, and lower high, vice versa. May rule yan, na kapag dapat gumagawa ng lower low yung price, dapat ito ay mas mababa doon sa previous lower low. Kasi kung ito ay hindi na mas mababa doon sa previous lower low at ito ay nag-landfall siguro, ito ay, kunyari ito hindi na to umabot dito, ito hindi, dito lang siya inabot dito, siya ay magiging double bottom. So, hindi na, yung market structure niya, magkakaroon na siya ng sign ng reversal. Kasi nga nagkaroon ng double bottom na, nagkaroon ng pattern. Pero ang pinakamaganda pa rin na market structure na downtrend, dapat nagkikreate siya ng lower low, lower high, lower low, and lower high. So, may rules din yan. Always dapat yung lower low ay nabe-break or bumababa talaga siya. From lower low, kung galing sa lower high yung price, nabe-break siya, bumababa. Kumbaga, dumalagpas pa talaga siya dito sa previous na lower low. Kung di siya lumalagpas dyan, double bottom yun. So, kailangan niya. And syempre, yung lower high, dapat need na ma-maintain. Pag sinabing ma-maintain, yung lower high na to, kapag siya ay nag-create ng panibagong lower high, dapat mas mababa siya doon sa previous na lower high. Maintindihan guys? Sige nga, press 1 kung nakakasabay. Nakakasabay ba lahat? So, yun yung lower high and lower low, no? So, yun yung market structure. Mamaya, papakita ko sa inyo itong psychology behind na ginagawa ng mga ways at kung paano nila tayo paglaruan, paano tayo paglaruan ng mga institution. So, ngayon, balik muna tayo dun sa yung isa pang uri ng market structure o yung tinatawag nating consolidation market structure. Ang consolidation naman, ito ay nagki-create ng equal high and equal low. So, failing to break both higher low and high and low of the market, no? Ito siya. So, sa beginner, advisable na kapag nakakita na kayo ng ganitong klaseng structure or trend,
wag nyo munang i-trade to kasi hindi to yung market para sa inyo. So, mas maganda kung kayo ay magte-trade, alam niyo yung tamang market structure. Kasi pagka hindi mo alam yung tamang market structure, at ikaw ay magte-trade ng ganitong klaseng structure, yung consolidation, or yung tawagin ng iba ay ranging, medyo nakakainip to. Pero ito ay tradable naman kasi kung mapapansin nyo dito sa right side, meron kayong makikita sa loob niyan, meron din yung mga sariling market structure sa loob. Meron din siyang uptrend, meron ding downtrend. So, pero mas maganda kung ikaw ay magte-trade doon sa bigger picture na merong market structure na binibigay talaga na mas maganda. Kasi yun pa rin ang pinakamagandang trade na gagawin mo, yung na umaayon ka sa market structure. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ba umayon sa market structure. Ngayon, ang tuturo ko naman ngayon sa inyo, yung how to spot yung reversal. Paano ba makakita ng incoming na pwede na siyang mag-reverse. Paano ba yun? So, balikan natin tong kanina. Sabi natin dito na kapag tayo ay nasa uptrend na market, dapat yung price ay nagke-create ng higher low na mas mataas yung sa previous low at nagke-create siya ng higher low ulit na mas mataas sa previous low. Ngayon, para malaman mo na ang isang trend ay nagkakaroon na ng sign na magre-reverse na siya, yung market structure ay, kung mapansin rito, meron siyang higher high, may higher low, at nag-create siya ng higher high and higher low. Mapansin nyo dito, nag-create siya ng higher high. Kapag may higher high, ano dapat ang i-create niya, guys? Higher low. Higher low, tama. Pero para malaman mo kagad na magkaroon ka na kagad ng signal na ang price ay nagkakaroon na ng paghina. Kapag yung price ay nag-create ng higher low, minsan, makikita nyo, mas mababa na yung higher low niya doon sa previous higher low. Pero yung iba, ang tawag dyan, double bottom. Pwedeng double bottom siya. Pero kapag ang price nagkikreate na siya ng higher low na medyo mas mababa na doon sa previous higher low, dyan pa lang, makikita mo na yung market ay nagkakaroon na ng sign ng humihina na yung mga buyer. So, pagka nakita ka ng ganyan, medyo hinay-hinay ka na kakalong. That's why you need to train your tantalizing eyes na makakita ng ganitong klaseng structure. Kaya nga dapat pag kayo ay titingin ng market structure, lagi dapat sa higher time frame kasi yun yung sinusunod ng market. Pagka nakita na kayo ng ganito, na parang itong kulay-pula, nakita nyo na, mas mababa na yung higher low dun sa kabila. So, ibig sabihin nun, may sign na siya ng paghina, pero it doesn't mean na ang price ay iso-short mo na kagad. Hindi ganun. Kumbaga, meron lang siyang signal sa'yo na mahina. Kapag nakita na kayo ng ganyan, ang next mong hanapin, yung bearish divergence, yung sa video natin. Kasi yun naman yun yung kadugtong niya eh. Kapag nakakita ka na ng ganyan, bearish divergence na hanapin mo kasi yun yung next niyang i-create. Same with the downtrend naman. So, ganun, yung mapansin mo, sabi natin kanina, kapag nagkikreate daw ng lower low, dapat mas mababa siya dun sa previous lower low. Kapag nag-create naman siya ng lower high, dapat siya ay mas mababa doon sa previous lower high. So, ang mangyayari, makikita nyo rito, meron tayong pula. Nakita nyo dito, di ba? Ano nakita nyo? Ano napapansin nyo? Nagkaroon na naman ng sign ng magkakaroon ng paghina yung market. Pero hindi ibig sabihin niya na ikaw ay mag-short na agad. So, meron lang siyang sinasabi sa yung signal na, hoy, humihina na ako, hinay-hinay ka na sa pag-short. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya mag-short. Mag-short pa rin yan. Pero nga lang, meron na siyang signal. That's why, kapag nakita mo na siya na meron ng paghina ng market structure, nag-create siya ng lower high, pero at least equal sila. Yung iba, tinatawag yung double top. Pero yung iba, pagka master mo na yung market structure, ang tawag mo dapat dyan talaga ay sign of weakness na ng structure, no? So, kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina na kapag saan lang natin aircon?
tayo bukas. Kaya sinasabi ko sa'yo kanina, kapag marunong ka nang mag-identify ng lower high and lower low, 80% ng trade mo ay talagang going to win na. Kasi nga, na-identify mo na siya ng maayos eh. Pero ngayon, kung sakaling ikaw ay hindi pa talaga ganun ka master dyan sa market structure na yan, kailangan mo masterin yan. Kasi yan yung magbibigay sa'yo ng mas maraming profit eh. Kapag yan ay na-master mo na yung market structure. Okay, ito kasi yung pinaka minsan na pagkakamali ng mga trader, no? Minsan, ang trader, ang ginagawa nila, hindi muna nila tinitignan yung market structure. Sila ay nagbabase na kagad doon sa indicator. Sino dito sa inyo ang mga indicator trader? Yung talagang wala na silang ginagawa. Hindi sila nagtitrade ng coin na hindi nila tinitignan yung indicator. Umbaga, indicator kaagad yung kanilang binubuksan. Indicator. Sino sa inyo yan? Mga indicator agad ang binubuksan. Okay? Sino kaya? Meron ba dyan? Press 1. Diba? Una yung titingnan yung market structure. Bakit? Kasi ito yung reason bakit hindi ka nananalo. Kung titingnan nyo dito sa chart, yung green na malaki, yung price yan. Kung makikita nyo, yung window na binigay ng trading view doon sa price, malaki. Di ba? Malaki siya. Then yung binigay ng window doon sa trading view doon sa indicator, maliit lang. Ibig sabihin lang yan, price is king. Yung indicator, mga ano lang yan, confirmation lang yan. Kumbaga, mas maliit yung pinapakita niya na window doon sa chart. Ang ibig sabihin lang yan is, hindi mo kailangang i-priority yung indicator muna. Priority mo muna yung price. Kasi yan yung magiging magiging guide mo yung price. Ngayon, kung sakaling nakita mo na, example, guide dito lang, makikita nyo na eh. Dito pwedeng makita nyo na dito. Kunyari, ito, anong tawag nyo rito sa itong price na to? Anong kinrate niya dito? Ngayon nga, type nyo nga. Ano nakita nyo rito? All-time high. Dito ito lang. Higher high to. Diba? Nag-create siya ng higher low. So, kung mapapansin nyo dyan, dito sa higher low, higher high, ano nakikita nyo? Pag alam mo na ito ay higher high, guys, pwede mong tignan yung mga indicator kasi makikita mo naman sa indicator na higher high na yun. Siya ay overbought na. Yung RSI niya, pull na. Kasi pwede na siyang bumaba talaga. So, wag mo muna titignan yung indicator kasi pwede ka makakita ng overbought dyan pero hindi pa naman siya totally na higher high. Pwede kang malintikan doon. Pwedeng umangat pa yon. That's why mas madalas natatalo kayo kasi nga inuuna nyo yung indicator. Okay, ngayon puntahan natin yung actual chart. Sino ba yung excited na sa actual chart? Sige, sino excited na sa actual chart? Press 1. Tingnan natin. Puntahan natin yung actual chart and then explain natin yung psychology behind doon sa sinabi ko na kung paano tayo pinaglalaroan ng mga institution at para maghanap din tayo ng mga sign na humina yung market. Okay. So pero bago natin simulan yung yung ating actual chart, pakilala muna ulit ako. I am Mentor Mike. Ako ay nag-offer ng one-on-one mentoring and I am one of the top mentor of Coach Miranda Minor under Global Miranda Minor Group. Disclaimer lang, itong ituturo ni Mentor Mike, pwedeng mag-work sa inyo, pwedeng hindi. That's why kailangan ikaw ay accountable sa mga gagawin mong pagtitrade. Pwede kang mag-trade ng demo account. Kung wala ka pang demo account, message mo yung mga admin natin para mabigyan kayo ng demo account. Yung mga pwede kayong mag-paper trade. And syempre, subscribe, like, and share my YouTube account. At ito na yung ating gagawin. Okay, so puntahan natin yung Bitcoin muna. And guys, puntahan natin. Una ko ituturo sa inyo yung psychology behind. No, ano ba yung psychology behind? Ano ba tayo pinaglalaruan ng mga institution? Paano tayo pinaglalaruan, no? Especially kapag ikaw ay baguhang trader, ikaw ay makakaranas ng paglalaro ng institution na iniisip mo, ba't ganun yung market? Di ba? Ba't ganun? So, naglong siya pero meron bearish divergence.
So, anong tawag dito guys? Sige, ilagyan muna natin sila ng label. Oh. Try muna natin. Lalagyan sila ng label. Oh. Anong tawag nyo rito guys? Dito. Ano to? Hi. Anong parts? Hi, hi. Hi Higher muna high. yan. Hi muna yan, guys. Ang isang market structure, nagsisimula yan sa high muna. No, high muna yan. Hindi mo na mag-higher high. Kasi, yung high na yan, galing yan dun sa previous na binasag niya na trend line. So, magkakaroon ng high yan. Dito, ano to? Low. High low. Higher low. Higher low na to. Higher low. na yan. Lagyan natin na higher low. Diba? Higher low. Yan. Laki, no? Grabe, no? Ito, ano to? Higher high. Higher high. Diba? Op, paano muna yung mic ng mga grounded dyan? Tayo stop over muna yan. Kasi sino ka man? Sandali. Papakita ko sa inyo guys kung paano tayo pinaglalaruan ng mga institution. Kung paano tayo pinaglalaruan ng mga whale. Ito, ano to? Ang tawag nyo ito guys? Sa baba. Ayan. Paano masasabi na ito ay higher low na? Ngayon nga. Paano masasabi na higher low yan? Malapit sa high. Uy, number. Paano masasabi? previous low. Mataas siya sa previous low. Sabi, di ko makita. Mas mataas siya doon sa previous higher low. Kaya siya tinawag na higher low. Ito, anong tawag dito? Higher high. Consider ko rin higher high. Ito, anong tawag dito? Higher low siya, di ba? Pero makita niyo, di ba, nagkaroon ng sign. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi lahat ng ganun na makikita nyo ay pwedeng mag-signal ng pagbaba na hindi mo kailangang i-short. Signal lang yan na huminihina lang. Pero ito kasi nag-pump to for some reason. For sure, merong FA yan. Kasi hindi naman magpa-pump yan kung walang FA. Pero ito ay consider natin na part pa rin siya ng higher low. Pero mas mababa siya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano tayo pinaglalaruan ng mga institution. Example, ako ay isang whale. O, siguro, kwentuhan natin, merong isang negosyante. Meron tayong isang negosyante. Lagyan natin ng isang negosyante. Gamit tayo ng ano dito. Pwede ba yun? Si Pinocchio? Yeah, si Pinocchio. Pinocchio. Ayan. Ito, ano to? Chinese. Mukhang Chinese no? Tapos gamit pa tayo ng dalawang negosyante. Gamit tayo ng isang negosyante pa. Gamitin natin si... Yung nalagay niyo sa higher high. Ha? Teka lang. Chill ka lang dyan. Gamit tayo ng Japanese na isang institution. Japanese yan singkit. Gamit tayo. Okay. Ay, sorry. Higher high pala. Bila, lilito si Mentor Mike, no? Higher high. Yan, sige. So, ibig sabihin na nakikinig kayo. Okay, ibig sabihin na nakikinig kayo. Okay. Yun lang yun. Very good. Okay. Meron na tayong dalawang negosyante. Ituring natin sila ay mga institution or mga mayayaman. Siguro magdagdag pa tayo ng isa pang negosyante or mga institution. Ano kaya meron pa dito? Ano pa pwede natin gamitin negosyante dito? Ito. Turko. Yeah, isa pang babae, negosyante, para may negosyante. Okay, itong tatlong institution na to, magtotropa yan. Magtotropa yung mga yan. So, itong mga institution na to, sila ay bibili, sinalo nila yung bottom ng Bitcoin from 15,000 area. Sinalo nila. Bumili yung tatlo na yan. Bumili. So, itong mga to, kailangan nilang, dahil sila ay nakabili dito, kailangan nilang protektahan yung capital nila. O paano nila pinoprotektahan yon? So, ganito yun Itong mga to, pinaglalaroan tayo minsan. Ito, ipapump nila yung price. Ipapump nila. Siyempre, tayong mga dealies or mga baguang sa market, tayo ay walang kaalam-alam na mayroon palang mga institution na nag-e-exist sa mundo. Nag-e-exist pala itong mga to sa mundo. So, sila, ipapump nila yan hanggang dito para mag-create ng high. Diba? Okay, create ng high yan.
Kapag yung price nag-create na ng high, anong gagawin ng mga trader? Ikaw, anong ginagawa mo dati kapag nakita mo nagpa-pump na yung price? Anong ginagawa mo na? Sige nga. For sure, ikaw ay nagbibili na rin, naglolong ka na rin, kung nagpo-futures ka, bumibili ka na rin, talpak na! Kasi yung Bitcoin, nag-pop na. Hindi kasi nag-create lang siya ng high. Ano ba dapat ang ginagawa kapag yung price ay nasa high na? Doon mo na, titingnan nyo guys, wala pa akong kapag basa mo na yung market structure, alam mo na high na yan. Ikaw ay doon ka na titingin ng indicator. Tingin naman yung indicator, di ba? Yung siya ay nasa high, ano nangyari sa indicator? Ano napansin nyo? Overbought. Di ba? Ano ba ginagawa nyo pag nagtitrade kayo? Inuuna nyo muna indicator, di ba? Unahin yung market structure bago kayo mag-indicator. So, anong gagawin yan? So, yung mga nakabili dito ng mga institution, magse-sell yan dito. Pero ikaw, hindi ka magse-sell agad. No? Ikaw ay bibili. So, anong gagawin mo? Bibili ka rito, napumo ka, naipit ka tuloy kasi since nagbenta dyan yung mga institution, bababa yung price. Pero yung pagbaba ng price na yan, guys, ang gagawin ng mga institution na to, poprotektahan nila yung kanilang investment dito sa, patawagin natin itong investment 1. Marami, no? Parang networking, no? Investment 1. Yung kanilang investment 1, poprotektahan nila. Siyempre, hindi naman sila magsesell dyan ng 100% agad. Sell lang sila ng mga 50% dyan. Sell lang 50%, bababa yung price. Siyempre, kailangan nilang protektahan tong loan na to. Bakit? Paano nila po protektahan to? Mapoprotektahan nila to by buying again dito sa next level, no? Saan to? Higher low. Ito ay tatawagin nating investment to. Mag-i-invest ulit yung mga yan. Bibili ulit yan. Profit nila dito, ibibili nila ulit dito yan, no? So, ibig sabihin, kung ikaw ay dilis na nakabili dito at ikaw ay nakaranas ng pag-negative ng port mo, anong gagawin mo? So, anong gagawin mo? Isipin mo dyan, naku, yung pera ko parang nag-50% na. Anong gagawin mo dito? Ibebenta mo na ngayon dito kahit lugi ka. Diba? Kasi nga, hindi ka sanay sa market structure, hindi mo alam yung galaw ng market structure. Kaya yung nakita mo na bumabayan, akala mo, end of the world na, binenta mo na yung position mo. Tapos, anong ginawa mo? Dahil nakita mo na bumababa siya, anong ginawa mo nung nandito na yung price? Ano na sa tingin mong ginagawa mo kapag nakita mo bumababa na? Sige nga. Ano nang ginagawa mo? Siyempre, ang ginagawa mo yan, sino-short mo naman yung market. Sino-short mo. Without knowing na yung pagbaba na yon ay part lang pala siya ng market structure or nasa higher low ka pa lang. Ngayon, pag sell mo, nalagas ka naman. Biglang nalagas ka. No? Kasi bakit? Nagpump eh. Parang kinakalaban mo na yung, parang ang lumalabas na doon yung sarili mo. Uy, bakit ganun? Naglong ako, talo. Nag-short ako, talo. Parang kalaban mo na yung sarili mo. Hindi mo na maintindihan kung ano ba yung nangyayari. Diba? Hindi mo maintindihan kasi ang alam mo lang, pagka may nababasa ka sa Facebook, at hindi ka nag-aaral, pasok lang ng pasok. Sabay ka lang ng sabay sa hype. Sabay ka lang doon sa mga trader na nakikita mo nag-high leverage, napupumo ka nila. Nakakaawa kayo pag ganun. Since ito ay higher low, ano ang trabaho ng price kapag siya ay nag-create ng higher low? Siyempre, ang trabaho niyan, siya ay mag-create ng ano? Higher high, di ba? Ito na. So, ganun ulit, no? Nag-create yung price ng higher high. Pag nasa higher high na, ano na magiging takbo? Dun mo na, pag alam mo na to na higher high, dun mo open yung indicator. Huwag yung mag-open ka ng indicator nang hindi mo pa binabasa yung market structure. Basahin mo yung market structure. Diba? Ano napansin nyo nung siya ay nag-higher high na? Diba? Overbought na naman. So, ibig sabihin, maganda yung market structure niya. Ano ba ginagawa nyo kapag kayo ay nagtitrade? Nauuna muna indicator bago yung price. Minsan hindi nyo tinitingnan yung market structure eh. Ano nang ginawa ngayon? Yung nasunog dito, hindi yan bibili, nasunog eh. Bibili ngayon yan dito. Kasi parang nagpapampa. Bibili kaya ako. Bibili ulit yan. Pagkabili niya, yung mga
institution na bumili dito, anong gagawin ng mga institution? Magse-sell na naman sila rito, papahamak ka na naman. Pero itong mga institution na to, nag-sell lang sila dyan para protektahan ulit yung kanilang investment number. Anong investment to? Investment number 3, di ba? Kaya mapapansin nyo, di ba, si Michael Saylor, anong ginagawa ni Michael Saylor? Bili lang siya ng bili, di ba? Si MicroStrategy, BlackRock, bili lang sila ng bili, wala silang pakialam. Kasi, bakit sila bili ng bili? Bisan, pag bumibili nga yan, anong ginagawa nila pag bumibili sila? Binobroadcast pa nila sa social media na bumibili sila ng stocks or ng Bitcoin. Para ano? Para protektahan nila yung binili nila na dito. Kasi sino ba namang investor na pag sila ay bumili, hindi sila kikita. So, kailangan protektahan nila to. Paano nila po protektahan? Bobombahan nila yan dito ibobomba nila dito. Bobombahan nila yan dito ng buy para mag-proceed pa na umakyat yung price. Ganon tayo pinaglalaruan ng mga institution. Press 1 kung nakakasabay. Nakakasabay ba? Nakakasabay? Kaya mapapansin nyo, mula dito sa higher low, kikarate na naman siya na higher high. O, ba't siya tinawag na higher high? Mas mataas siya dun sa previous high. Diba? Sa higher high, anong gagawin mo? Maglulong ka ba dito or anong gagawin mong discard rito pag nakakita ka ng higher high? Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo pagka ganyan na? Higher high na? Maglulong ka pa ba? Hindi na. Kasi pwede mo tingnan indicator dyan. O yun, sa overbought na naman. Hindi naman siya masyadong overbought. Pero higher high na nga siya. So ingat-ingat ka na rin kakashort dyan. Di ba? So, yung mga investor, ganun din ang gagawin diyan, 'di ba? Bababain nila yung price, mapapansin niyo may higher low na naman. Some people will call this double bottom, pwede, pero dapat double bottom bumaba na siya, pero nakita niyo, 'di ba? Nagpump pa siya. Kasi nga pag tinignan mo yung indicator, yung higher low na to, nasa oversold naman. So, ibig sabihin, bakit pa siya bababa kung oversold na yung price? Wala nang magbebenta. Nagsama-sama na yung mga FA sa mundo, kaya siya nagpump. So, in short, kung mapapansin nyo rito, the market structure is still, nakikita natin, hindi lang natin siyang alam gamitin. Pero ngayon, dahil napapanood mo na itong video na to, meron ka ng idea kung anong ginagawa ng tatlong investor na to. So, ito, bobomba ulit yung mga investor dito, bobombahan nila yan, ipapump nila yung price, di ba? Ipapump nila, mapapansin nyo, yung mga, pag nakita mo nandito na naman yung price, ano to, higher high na naman, di ba? Tama? Higher high na naman. Mapopomo ka na naman. Hindi mo alam na ito yung ginawa niyang higher high, siya ay magagawa lang talaga ng higher low. So, paikot-ikot lang siya. Kapag siya ay nasa higher low, syempre, asan na siya dapat? Ayun, nandun siya sa RSI 50. Nagsiserve siya na support. Yung nandun na siya sa higher high, nasa overbought na. So, in short, bago mo tignan yung market structure, bago mo tignan yung indicator, tumingin ka muna sa market structure. Kasi itong market structure ang magsasabi sa'yo kung nasaan na ba tayong lupalop ngayon ng trade niya. Kaya dapat ikaw ay magti-trade using yung market structure. Ngayon, umakit na naman yung price. Anong ginawa niya dito ng price? Sa price na to, anong ginawa? Nakakasabay? Higher high. Higher high. Higher high. Diba? Create ng higher high. Tama. Bumaba. Anong tawag dito? Lower high. Higher low. Diba? Nalilito kayo, di ba? Higher low lang to, itong part na to. So, mapansin nyo, paano natin masasabi na, actually, pinoprotektahan pa rin naman siya ng mga ways, pero mapansin nyo rito, guys, nag-create na rin siya ng pagbaba, no? Yung ginawa niya rito na lower, itong pagbaba niya rito ay nag-create na siya ng lower low. Kasi from dito, yung pagbaba niya, lower low na siya. Some people will call this double bottom, pero hindi pa naman nabubuo. Pero kung papansinin nyo, itong higher high na to, tinitingnan pa lang natin yung market structure niya. Kung alam mo na to na higher high, para ka na nitong Nostradamus. O paano maging Nostradamus sa trading?
Ganito yan. So, una, identify mo muna yung market structure. High, higher, low. Pangalawa, pag alam mo na higher, high yan, hulaan mo. Ganito yung gawin mo, hulaan mo. Kung maaari, nakita mo na higher, high, dapat ang iniisip mo ganito. Oh, sige, kung alam ko na higher, high to, dapat ang makikita ko sa RSI dito, overbought. Kasi higher, high eh. So, ganun ako ganun ako mag-identify ng market structure. So, pagka nakita ko na higher, high yan, hindi ko muna tinitignan yung indicator. Ang ginagawa ko, hinuhulaan ko muna siya. Okay, alam ko to higher high ha. So, dapat, ang makikita ko rito, overbought. So, open ko yung RSI. Ano makikita nyo? Ano makikita nyo dyan? Overbought na, di ba? Ang galing ba? Galing ba? Galing ba? Di ba? Galing ba ng market structure? Ngayon, ano ba ginagawa ng mga baguhang trader? Ang ginagawa ng mga baguhang trader, naglulong dito. Kasi napopomo, na-hype sila, di ba? Ikaw, pag marunong ka ng bumasa ng market structure, hindi ka na mapopomo dyan. Alam mo sa sarili mo na ba't ka magpapafomo? Ito na nga tayo, nandito na nga tayo. Higher high na nga, overbought na. So, ibig sabihin, pag higher high, yung bababa yan. That's why, bumaba yung price. Di ba? Mapapansin nyo rito, guys, kung titingnan natin itong market structure na to, ang tanong, nasan na tayong trend ngayon? Sige nga, tingnan ko nga kung nakasabay. Asan na tayong trend? Uptrend ba tayo or downtrend or consolidation? Sige nga, asan tayo? Anong trend tayo ngayon? Downtrend. Diba? Tayo ngayon ay nasa downtrend. Nasa downtrend tayo. Nasa downtrend. Sa bigger picture, uptrend tayo. Siyempre, bigger picture niyan. Pag nag-weekly time frame tayo, malaki yan. Pero itong trend na pinapakita niya kasi kung mapapansin nyo, hindi naman natin mapagkakaila. No? Kasi meron na siya dito. Ano tawag dito? Sa ilalagyan ko na to. Lower high. Dito? Lower high yan. O, sa mga nagsabi ng uptrend, ito, dapat nyo masterin talaga yung market structure. Kasi itong market structure ang magbibigay sa inyo ng ng trade na gagawin. Ito itatawagin nating lower high. Okay. So, example, may mga institution na pumasok ng short. No? Nag-short din sila. Nag-trade sila. Yung tatlong investor. Nagpo-futures din. O, yung tatlong investor, sila ay yung tatlong investor ay pumasok dito. Diba? Siya ay nag-short. Naglagay sila ng malaking capital dito. Yung Japanese at Amerikano at isang Chinese. Yung mga Chinese na mga investor na to, sila ay nag-shorting. So, ibig sabihin, kung ito ay lower high na, anong kailangan takbo ng market kapag ganito na? Downtrend. Lower high to. Anong gagawin niya? Lower low, di ba? Lower low. That's why, kung mapapansin nyo, anong ginawa dito? Ano tawag nyo rito? Anong ginawa nyo rito? Lower low, di ba? So, pag nakikita mo, meron ng lower low, automatic. Market structure wise, downtrend siya. So, since ito ay lower low, ano ang dapat niyang gagawin? Magsha-short ka ba dito? Dapat? Paano pag nakakita kayo ng malaking candle na kulay green? Ano nang ginagawa mo? Sige nga, umamin kayo. I-chat mo dyan. Kunyari, nakita mo to. Kunyari, hindi mo alam yung market structure. Nakita mo tong kulay green, red na ganito. Ano na kayang ginagawa mo? Kapag ganito na nakikita mo. Sige nga, i-type mo nga dyan. Ikaw, isipin mo. Ano ba ginagawa mo kapag nakakita ka ng ganito kahabang candle na red? Sa tingin mo, ano yung ginagawa? Binasag yung neckline. Sino-short mo na? Di ba? Sino-short mo na yan. Hindi mo may tatanggihan. Bakit? Bakit sino-short mo? Puli. Napakahaba nung candle na yan, no? Bias ko dyan, short. Without knowing na yung price ay nasa lower low na. So, kung lower low na yan, nag-take profit na yung mga institution, no? Sa kanilang shorting opportunity, sa short trade, magpa-pump naman yan. Di ba? So, pag nag-pump yan, anong gagawin nila? O, syempre, yung mga nag-short dyan, poprotektahan nila ulit yung kanilang trade. Poprotektahan nila ulit yan. Sila ay mag-short ulit dito sa price na to. So, short na naman yung mga yan dyan. Diba? Kaya mapapansin nyo, ito ay magiging lower high na ulit. Diba?
Bakit lower high? Mas mababa na siya doon sa previous lower high. Kumbaga, kung mapapansin nyo, mas maganda yung trade na gagawin mo kapag alam mo kung ano yung market structure. Kung lower high na to, shorting ka. Ngayon, paano ba mag-trade? Ito ang tandaan nyo. Paano ba mag-trade gamit ang market structure? Okay, ito maganda tong topic. Ito yung kailangan yung ma-master. Paano ba mag-trade gamit yung market structure? Simple lang. Kapag ang price, alam mo na ito ay lower low, dapat ang mindset mo dito ay may chance tong umakyat. So that's why kung alam mo to ay lower low, dapat siya ay gagawa ng lower high. So kung alam mo gagawa ng lower high, baba ka sa mga lower time frame. And then kumahanap ka doon ng mga pattern or mga reversal pattern na pwedeng magpaakyat sa price. Gawa ka ng mga trend line, yan, di aakyat siya. Ngayon, yung kanina naman, kung alam mo na ito ay lower high, no, 'di ba? Bigger picture, 'di ba? Makita nyo. Kung susundin mo yung bigger picture, alam mo na ito ay lower high. Kasi bakit yung market is from lower high, lower low, lower high. Dapat kapag alam mo na ito ay lower high, dapat ang hinahanap mo na trade diyan, more on, anong dapat? More on Long. very good. Kung lower high yan, maglolong ka. Very good. Yan ay very good. Masusunog ka. Short. 'Di ba? So dito pa lang makikita nyo na ano ba yung tamang disiplina pagdating sa trade, 'di ba? Sa tinanong ko, ano to, lower high. Anong gagawin daw? Maglolong. Kung maglolong ka, ulitin ko kung ikaw ay maglolong sa lower high na market na ang trend niya ay pababa, masusunog ka dyan. Masusunog ka dyan, kaibigan. Yan yung isang way na pagsusunog ng pera. Yung pag hindi mo pag-aaral ng lower high and lower low. That's why you need to study itong market structure. Kasi kapag alam mo nang kung tignan yung bias or yung takbo ng trend ng market structure, malabong maligaw ka ng landas sa trading. Kasi kung ito ay lower high, anong gagawin nito dapat? Anong dapat gawin ng market kapag lower high to? Low. Ha? Lower low. Lower low. Hindi ba higher low? Retracement. Retracement? Oh, wala pa tayong kinukuhang retracement. Price pa lang ang binabasa natin. So kapag lower high to, syempre dapat iniisip mo magkikreate ng lower low to. Dapat hindi ka naglolong. Lower high nga eh. Kuha, wag ka dapat maglong. Dapat ikaw ay nag-aabang ng shorting dyan. That's why makita nyo, nag-short yung market. So, ganun siya babasahin, guys. No? So, mapapansin nyo rin dito na nagkaroon na siya ng sign ng paghina ng mga buyer. No? Kasi nga, nag-create na siya ng lower low dito. That's why, nakita nyo, nagkaroon ng sign ng paghina. Dahil mas mababa na siya dun sa previous na higher low, nagpantay na siya. Some people will call this potential na double bottom. Pwedeng maging double bottom, pero dapat pupunta siya rito sa part na to sa taas. Pero ang nangyari, hindi na siya pumunta diba? Nag-hold na siya dun sa pinaka ilalim. Nag-create siya ng lower high. Itong lower high na to, ito yung nagpatibay ng downtrend na situation. That's why yung na-create na yung lower high, nag-dump na yung price papunta doon sa lower low. Nagkakaintindihan ba, guys? So, ibig sabihin, mastering the market structure is the best na strategy niya pwede mong pag-aralan, no? Bago ka pumunta dun sa mga trend line, bago ka pumunta dun sa apex, market structure, pinaka-okay yan. Kasi from there, malalaman mo kung ano yung pwede mong gawing trade sa coin. Sige, hingan ko kayo ng isang coin. Gawa pa tayo ng sample para at least makita natin. Hingi tayo ng isang coin. Sige, type kayo dyan ng isang coin. Gagawa natin ng sample ulit. Type kayo. May nabasa ako, NIR. Siya yung una kong nabasa. NIR tayo. Okay, NIR. Okay, ganun din. So, kung mapansin nyo, ito ay parang head and shoulder siya na pattern, no? So, daily 4 hours muna tayo para mas madali natin makita. Kung mapansin nyo dito, meron siya ditong nag-create na siya ng punta mo natin itong daily. So, sa daily, basahin natin yung market, di ba? High, higher low, higher high, higher low.
Nakakasabay? Hindi ko nalalagyan ng label ha. Hindi ko nalalagyan ng label. Kaya dahil ito ay higher low, ang price ay aangat. Diba? Kung mapapansin nyo, from higher low, bakit siya tinawag na higher low? Mas mababa, mas mataas siya doon sa previous na higher low. No? Mas mababa, mas mataas siya doon. Kaya siya tinawag na higher low. Baka siya tinawag na higher high, mas mataas siya doon sa previous na high. So, gano'n. So, ibig sabihin, kapag ikaw, alam mo na ito ay isang higher low, dapat, anong ginagawa mong trade dito kapag higher low to? Anong gagawin mong trade kapag higher low? Long. Long ba? Long, guys. Long ba dapat? Long. Long? Sigurado kayo? Long. Long. Sino nagsabi ng short? Sino nagsabi ng short? Type nyo dyan short. Sino nagsabi ng short? Sige, type nyo yung short. Tingnan natin kung sino Sino nagsabi ng short? Pa-type. Pa-type yung short. Diba? Oh, sige, ang tamang sagot ay long. So, ibig sabihin, may nakikita pa rin ako nag-type ng short, no? Ibig sabihin, talaga hindi nyo talaga maintindihan yung market structure, no? Kaya kapag na-master mo yung market structure na yan, mas madali nang makakapag-trade. Ibig sabihin, ito tingnan nyo to kung gaano ka... Ito guys tingnan nyo to kung gaano... Hindi ko masasabing no? Pero yung mga nagsabi ng short, tingnan mo bakit nila sinasabing short pa? Nakita na nga nilang may naglong dito. Di ba? Kumbaga may cheat na Di ba? Cheat na Hindi ko naman tinakpan to Di ba? So, bakit kayo nagsabi pa ng short? Di ba? Ito alam ko na ang reason kung bakit kayo nagsabi ng short. Kasi, karamihan kasi sa mga trader, kaya nilang sinasabing nag-short kasi nakakakita kasi kayo ng malaking candle na ganito na pula. Yan yung reason kung bakit ka palaging sunog. Yan yung reason kung bakit lagi kang tulala. Yan yung reason kung bakit lagi kang lagas. Yan yung reason kung bakit yung mata mo namamagana. Yan yung reason kung bakit puro stress na ang inaabot mo sa trading. Yan yung reason kung bakit ikaw ay wala pa rin kinikita sa pagtitrade. Kasi nakabase ka lang doon sa candle na color na nakikita mo na mahabang kandila na yan. FOMO ang ginagawa mo sa sarili mo. Ngayon, kung wala kang panahon na mag-aral, kung wala kang panahon na mag-aral, ako na nagsasabi sa'yo, yung mga nagsasabi ng shorting dyan, ako na nagsasabi sa inyo, hindi po para sa inyo ang trading. Hindi po para sa inyo. Kasi ang trading ay pag-aaral. Ang trading ay pagsusunog ng kilay. Ang trading ay siksik na pag-aaral. So, kung ikaw ay hindi pala aral at ikaw ay wala ka talagang panahon mag-aral, ako na nagsasabi sa'yo, malalagas ang pera mo. Tigilan mo na yung pagtitrade. No? Ikaw ay mag-empleyado na lang. Ikaw ay magtrabaho na lang. Kasi diyan, kapag nagtrabaho ka, meron ka pang sure na pera na makukuha. Kesa naman ikaw ay mag-trade at nang walang aral, ano mangyayari? Masusunog ka. Pwedeng pagmulan to ng malagas yung pera mo. Magkada utang-utang ka na. Sobrang dami, mabaong ka sa utang, di ba? Pag nabaong ka sa utang, anong ending? Mag-aaway kayong mag-asawa, maghihiwalay kayo. So, sobrang dami ng utang mo. Anong nangyayari? Sisisihin mo pa yung trading dahil nga hindi ka natuto. Mas malala, ang sisisihin mo, sino? Sino kaya sisisihin ng mga taong hindi na nagiging successful sa trading? Sino ang madalas sinisisi? System. Si Mentor Mike, si Coach, ang Mentor system. Mike. Sasabihin, hindi naman ako tinuruan ni Mentor Mike. Wala ako natutunan, di ba? BS ka, kung ganun. Kasi, eto meron tayong libreng pag-aaral pero hindi mo pina-priority yung pag-aaral. Di ba? Pinibigyan ka ng pagkakataon, nabigyan ka ng mga libreng pag-aaral, module, trading, tutorial. Pero wala kang time mag-aral. Uy, kung sino man nagsabi ng short kanina, parang awa mo na, wag ka nang mag-trade. Iwanan mo na yung trading. Ayaw mo mag-aral? Ayaw mo pag-aralan?
Mauubos ang pera mo dito. Mag-empleyado ka na lang, sure pa, may kinikita ka. Kahit minimum wage lang ang sahod mo, meron kang sure na kinikita. Kaysa naman hindi ka nag-aaral, sinusugal mo yung pera mo dahil nakikita mo ang trading is isang source of income na pwede kang kumita na malaki. Hindi siya ganun. Mali ang iyong mindset. Maling-mali ang mindset mo dahil ang trading is para sa mga masisipag mag-aral. Ang reward ng trading ay para sa mga masisipag. Pag hindi ka masipag dito, ikaw ay hindi ka kikita rito. Tatapatin na kita ngayon. Ang tanong, sino sa inyo ang mga masisipag mag-aral? Okay, press 1. Nga, try natin sa mga YouTube. Type mo dyan sa YouTube kung ikaw ay masipag. Type mo masipag kung ikaw ay masipag. Tandaan nyo, market structure is the foundation of the market. The technical analysis. If you know how to read the market structure, ikaw ay mananalo sa trade mo. 80% of your trade. Tandaan nyo to. Ang market structure ay iba't ibang time frame, iba't ibang market structure nila. Bigyan ko kayo ng sample. Pag nagpunta kayo sa 4 hours, meron tong sariling market structure dyan. Diba? Meron siyang sariling market structure. Kapag pumunta kayo ng 1 hour, meron din yung sarili. No? Yung maliliit na swings ito. Yeah, meron din yan. So, kapag ikaw ay scalper, bigyan ko kayo ng tip, no? Kapag ikaw ay scalper, no? Kunyari, scalper ka, una mong identify yung market structure, no? Higher high, di ba? High, higher low, higher high, higher low. So, paano ba ang strategy ng isang scalper? Una mong babasahin, guys, yung market structure. So, basahin mo muna yung market structure. Tingin ka sa 1 hour time frame. Kasi yun yung market structure ng ng scalper. Yung 1 hour. Tingin ka muna sa 1 hour, then tingnan mo yung market structure. Kapag nakita mo na yung market structure na sa 1 hour ay nasa higher high, dapat ang tinitira mo na scalp dyan is more on scalp short kasi nasa higher high ka. Okay? Kapag nakita mo naman yung price na nasa higher low na, dapat ang mga tirada mo ng scalp dyan, more on long, puro long. Okay, ngayon, pwede mong pagsamahin na nag-i-scalp ka, then tingnan mo yung higher time frame kung anong bias, pero since scalper ka, focus ka lang dito. Kasi scalper, kinukuha mo yung mga swings ng market eh. Kaya mapapansin nyo, itong higher high na to, pag pupunta mo yan sa lower time frame, since sa higher high nga siya, ang dapat ipapriority mo dyan yung mga trade na pang scalping na short dapat. Short dapat. So, high, pababa, short. O, TP ka lang sa mga immediate low kasi nga scalper ka. TP ka lang dyan dito. Okay na yan. Scalp ka lang eh. Diba? So, makikita mo, nung nandito na siya sa higher low, diba? Dapat ang tirada mo naman ngayon dyan yung mga long naman. Dapat mga long na. Kumbaga, nagtitrade ka, hindi lang base sa candle. Ikaw ay nagtitrade base sa market structure. That's why kung ito ay mamamaster mo yung market structure, guys, malabong ma-fake out ka. Malabong ma-FOMO ka. Malabong mahirapan ka mag-trade. At syempre, para ma-master mo tong market structure, mas maganda, meron kang makakasama na mag-identify ng market structure. Doon na papasok yung tinatawag nating trading bodies. Kasi sa trading bodies, kayo, yung mga nasa trading bodies, dyan, pwede nyo nang i-analyze yung market structure sabay-sabay, di ba? Kasi, pag kayo ay nasa charting gabi-gabi, di ba? Sabi natin, no? Meron. Ngayon, pwede kasing mangyari dyan. O, di ba kanina? Ito yung may tutulong ng trading body. Bigyan ko kayo ng sample. Kanina, may nagsabi ng short. Tama? Kapag yung tao na yon, kasama nyo yun sa, kunyari, yung tao na yon, solo plate lang siya sa mundo. Meron 2 tao nagsabi ng short eh, si Joe Elnas at si James De La Cruz. Nandiyan ba kayo? James De La Cruz and Joe Elnas. Nag-short kayo kanina, which is dapat long. Ngayon, kung ikaw yung tao na mag-isa ka lang sa buhay, wala kang kasamang trading bodies. Siyempre, pag nasabi mo ng short, anong gagawin mo? Short ka na. Di ba? Short ka na. Malulusaw ka. Pero kung ikaw ay kasama sa trading bodies, kasama ka dun sa trading bodies at meron kang trading body na marunong bumasa ng market structure,
Pag sinabi mong short, baka pitikin ka sa ilong yan. Sabihin niya, ba't ka mag-short? Alam mo naman na higher low yan. So at least, maliligtas niya yung pera mo. Maliligtas niya. Agree ba kayo doon? Maliligtas niya yung pera nyo. That's why you need a trading buddies. Hindi yan mandatory, but you need that. You need us. You need a member ng trading buddies para magabayan ka. Hindi yan trading buddies sa trip-trip lang. Yan ay may purpose. May purpose yan sa buhay. Kaya kung wala pa kayong trading buddies yan, kayong mga nasa clinic, feel free to approach your admin para at least yung pera nyo napoprotektahan siya, na meron kang kaagap. Pero kasi pag ikaw ay may trading buddies, meron kang ibang lens, meron kang ibang perspective na makukuha doon sa trading buddy mo na pwede mo magamit sa trade mo. Hindi lang yung nagsosolo ka sa 'di ba? Meron tayong mga nagcha-charting diyan gabi-gabi. So pwede niyo gamitin 'yun. Okay? So hanap pa tayo ibang coin, meron nang papakita siguro ENA. Ganda rin yung market structure nito. Ayan, si ENA, di ba? Mapansin nyo rito, meron, ito gagamitin natin to ng Trader Starter Pack natin. Yung Trader Starter Pack sa video natin. So, trend line, di ba? Trend line tayo, di ba? Market structure, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Di ba? Ang ganda ng market structure niya. Di ba? Kapag nakita mo nandito na yung price sa higher low, anong gagawin niyo ulit? Type niyo dyan. Short or long? Long. 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 Diba? Mas madali niyo na maintindihan, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, guys, tignan niyo meron ba akong binuksang indicator dito? Meron ba akong binuksang indicator pa? Para masabi niyong maglulong kayo? Meron na ba kayong sinabi na indicator? Meron ba kayong yung nasabi mo ba ang long, nagbukas ka ba ng indicator? Hindi pa. Diba? Hindi. Ang laki na ng improvement nyo. Dun pa lang, meron na kayong improvement. Pero ngayon, dahil alam mo na ito higher low, ano nang pwede mong gawing trade? Diba? Long. Pag ito higher high, ano nang gagawin mong trade? Short. Diba? O ito higher high, anong gagawin mong trade dito? Short. Diba? Ngayon, gagawin mo, pagka alam mo na higher high, then anong hula mo? Magso-short. Dapat, anong makikita mo sa indicator? Divergence. Overbought or mayroong bearish divergence, diba? Ano nakita natin? Diba? Overbought. Mahirap ba? Madali? Basic. Diba? Basic lang. Diba? Ganun lang, diba? So, ganyan natin tinutulungan yung community. No? Ito, libre pag-aaral to. Libre to. Libreng pag-aaral to na dapat yung gawin na bilang trader. Kasi, hindi lahat meron ganito. Handaan yan. That's why, sabi ko nga sa inyo, i-priority nyo yung pagkakaroon ng trading buddies para mas mabuksan pa yung trading lens mo para ikaw ay may kasama talaga sa pagtitrade. Hindi yan solo game. Kasi kung mapansin nyo kanina, may nag-short pa rin kahit palong na yung market. At least, mapipigilan kanila. Pipigilan kanila. Okay? Alright? Alright. Alright, sige. So, yun yung ating session natin. At sana ay marami kayong natutunan dun sa session natin. At sana kayo ay makapag-aral pa. No? With that said, maraming salamat. Sana ay napanood niyo yung video.